Nung nabenta ang Lakers, naging excited di umano si Luka dahil sa potential na makapagbuo ng bagong lineup sa mga susunod na taon. Base pa sa report ni Ramona Shelburne, si Jeanie Buss pa rin mag-i-stay ng 1 taon o 2 bilang team governor dahil may iwan ang 15% share ng Buss family. Isa to sa mga agreement di umano para pumayag na ibenta. Yung nasa report kasing $10 billion, parang presyo yun ng value ng team. Hindi talaga yun yung nabenta or nakuha ng Buss family. Masaya si Luka pero iba naman kay LeBron dahil base sa report, okay rin naman sa kanya nabenta ang Lakers dahil magre-retire na naman siya at patapos na rin ang karir niya. Dahil ang una dapat talagang ayusin sa Lakers, hindi yung lineup kundi yung front office nila. Sila yung pinakasikat na team, sila din yung isa sa pinaka-brutal at isa sa pinaka-worst na front office ng NBA. Kaya nga merong mga jokes ang mga fans na si LeBron ang nasusunod sa Lakers dahil halos kulang ang resource ng Lakers sa front office. Nilagay ni Jeanie Buss lahat ng pera sa mga player. May report pa nga nun yung mga assistant coach minsan nakikishare ng hotel sa ibang mga player dahil mahal ang presyo. Nung pandemic pa ang Lakers, ang isa sa pinakamalaking value na team sa NBA, nag-file sila ng Small Business Administration Paycheck Protection Program. Nakakuha sila ng 4.6 million. Nagkaroon yun ng backlash sa mga fans kaya walang nagawa ang Lakers kundi ibalik yung pera. Yung dati pa na gusto makuha ng LA si Dan Hurley kaso tinanggihan sila dahil lalabas na magiging trabaho din niya sa front office ng Lakers. Sa history pa ng Lakers, hindi naging okay yung post-Kobe era. Merong mga players na nakuha sa draft at okay rin naman matataas, itinrade nila para sa mga ready-to-play na player gaya ni Anthony Davis. Wala silang resource sa front office para gawing i-develop. Kaya nga sabi dati ni Woj, hindi team ang Lakers para mag-develop ng player kundi kumuha ng player na ready to play na. Si Rob Pelinka ang kanilang GM at VP ng basketball operation, si Jeanie Buss ang team governor. May nabasa pa nga akong siya pa ang head ng scout dun eh. Wala rin di umanong scout ang Lakers para maghanap ng player. Kaya nga dati, natanggal pa si Frank Vogel dahil meron nakikialam sa front office na isang executive sa mga play na ginagawa niya. Dating player din ng Lakers yun at malapit sa Buss family. Na dahil sa bagong team owner, magagawa ng paraan ng Lakers na maalis na yung ganitong problema na dati pa talagang sumisira sa organization nila. Mawawala din ang nepotism. Yari. Dati pa may problema ang Lakers sa pagkuha ng coach si Tyronn Lue kaya ayaw di umanong tanggapin ang coaching role sa Lakers dahil alam niyang limited resource ang back office ng Lakers kumpara sa Clippers. Isa pa, binarat din siya ng management. Ang kailangan ayusin ng may-ari doon based sa mga report, scout, coaches, executive, pati na rin ibang part ng management dahil si Jeanie Buss dati at yung isa niyang kapatid ang namamahala ng ibang task. Kumbaga, imbes na kumuha pa ng ibang tao si Jeanie Buss, siya na lang ang namamahala ng ibang bakanting post. Pinupurso ngayon na bumalik sa pagiging GM si Bob Myers at mag-handle ng Lakers na palitan si Rob Pelinka. So pwede pa naman si Rob Pelinka mag-focus sa ibang executive task dahil may financial backing na ang Lakers, hindi sila mamumroblema sa pambayad ng executive at ibang role sa team. Hindi na rin magiging sigurado ang trabaho ni JJ Redick dahil pwede nang kumuha ng best available coach ang Lakers dahil nga siya yung naging replacement kay Dan Hurley dati. Mukhang mawawala na yung nepotism sa Lakers din dahil bago ang sales ng LA, meron kasing report doon na si Bronny magiging malaking part ng rotation ng Lakers next year. Meron siyang contract na nakakaapekto dati sa payroll ng Lakers. Hindi lang basta payroll yun eh. Imbes na kumuha ng isang vital role na player ang LA, iniwan sa kanya yung nag-iisang spot. Pinakawalan si Christian Wood at yung isa pang nakakalimutan ko yung pangalan. Na-trade siya dati kasama ni Dalton eh. Binalik lang din. Parang si Cam Reddish. Para lang yun mailagay si Koloko at yung isang muscle man pa si Trey Jamison sa lineup ng Lakers papasok ng playoffs. Bihira kasi ngayon na nakakakuha na player ng guaranteed contract na napili sa second round tapos automatic na makakakuha siya ng spot kapag pumasok yung team niya sa playoff pero mostly na naglalaro siya sa G-League. Ang tinitingnan pa ng mga analyst kahit si Jeanie Buss pa mag-handle ng team, hindi rin siya masusunod katulad ng ginawa kay Mark Cuban. So Mark Cuban na yun ng Dallas, wala siyang nagawa dati nang bigla na lang siyang inalis
kahit sinabi pa nung dating may-ari or bago pa lang may-ari na siya ang mamamahala at masusunod. Mukhang mariresolve din yung dating problem ng Lakers dun pa. Mula nang pumanaw si Jerry Buss, ang magulong front office nila. Prime destination ulit ang Lakers para sa mga free agent. Yung mga nireport kasi kung paano ayusin yung Lakers, base yun kung paano binuo din yung Dodgers at naging champion. Kahit pa merong pera or may panggastos yung may-ari, katulad lang din siya ni Steve Ballmer dahil nasa wrong era na napuntahan. Merong mga restriction ng NBA ngayon na pinoproblema ng mga teams na merong star-studded na lineup na meron ding malalaking kontrata. Hindi lang yan basta tax kundi yung restriction kung paano ka makakakuha ng player. Dati na-call out na ng mga fans yung LA halos araw-araw nga na magbayad ng tax pero hindi nangyari para lang yung bumalik sa dating glory. Ngayon malilimit ang kahit sinong team gaya ng Boston Nuggets, Golden State, Clippers lalo na yung Suns na merong malaking payroll at nagkaroon ng restriction na lumagpas sa second tax apron. Marami mga teams ang may parehong problema. Dalawa kasi ang direksyon na pwedeng puntahan ng Lakers. Na pwedeng mabuild ang bagong team owner at kaya din si Bob Myers pinaalis din or pinababalik para sa posisyon ng GM ng LA. Tutulog-tulog kasi si Rob Pelinka kapag trade. Tatlo talaga yun pero dalawahin ko na lang sayang din sa content. Yung una, pareho kung paano ginagawa ng Lakers na kukuha ng ready-to-play na player via trade or free agency. Ginawa na dati ng Lakers na meron silang mga players na nakuha sa trade. Yon ang best option ngayon ng Lakers dahil meron na silang Luka at paalis na rin si LeBron na ma-open yung spot niya. As of June 25, ang best free agent ng 2026 sa susunod na taon yun, si Luka. Depende kung mabibigyan siya ng kontrata ngayong taon. Susunod doon si Triple J, De'Aaron Fox at Kyrie. So depende ulit kung mabibigyan sila ng contract extension ngayong taon. Sa 2027 naman, andun si Giannis, Towns at yung pinaka big time free agent siguro behind Giannis or over Giannis, si Nikola Jokic. Pwedeng intay ng Lakers ang gaya ni Nikola or kaya ni Giannis pagdating ng 2027 dahil sila yung mga superstar na magiging free agent na kung hindi mabibigyan ng kontrata this year or next year. Yung pangalawa na direksyon na pwedeng gawin ng Lakers pang long term. Pero sa ngayon parang malabong gawin ng Lakers to eh. Ginawa na nila dati. Pero yun nasa Buss family. Ngayon naman nasa bagong team owner na. Baka sakali. Kung titingnan ang sumunod na player kay Kobe na na-develop ng LA si Austin Reeves. Merong mag-agree, merong hindi. Pero si Kobe at si Austin Reeves nagsimula talaga silang maglaro sa mismong Lakers na. At sa ngayon sila yung naging big time player katulad ni Reeves ngayon. Ang pinaka-loophole kasi sa problem ng mga teams ngayon pagdating sa restriction ay gamitin ang kanilang mga player na nakukuha sa draft katulad ng ginawa dati ni Bob Myers na sinundan ng Nuggets. Nakakalimutan ko na yung GM nun pero nasa Minnesota na siya. At ngayon naman si Sam Presti ng OKC. Sinusundan kasi ng mga teams yung ginawa ni Bob Myers noong 2010 era. Yung mga contract kasi ng mga player ngayon palaki ng palaki dahil nga sa mga rule. Pero kung i-align ng teams yung nakukuha nila sa draft, ma-align din nila at makakaiwas sila sa restriction pagdating sa tax. Tulad ng ginagawa ng Thunder.